Nais ko pong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon ang tungkol sa pagdadamayan. Pagdadamayan ng magkakapatid sa Panginoon. Ang pagdadamayan ay may lalarawan natin sa tinatawag na bayanihan. Alam ko na pagka sinabing bayanihan, kadalasan nakikita natin yun sa kalsada o ano pa mga project na nakikita natin. Pero pinakamagandang picture ng pagdadamayan o ng bayanihan ay sa probinsya. Ito ay nakita ko, namasdan ko, nasaksihan ko ilang beses. Yun po yung tinatawag na paglaling o balay. Yun po yung paglilipat ng bahay. Hindi tao ang naglilipat mula sa bahay to another bahay, kundi yung bahay mismo ang inililipat. Sa mga bayanihan na katulad ganito, ito po ay isang realidad na mahirap na pagdadamayan o bayanihan. Pero bawat isa na kabilang sa bayanihan ito, buo ang kanilang loob, buo ang kanilang puso upang tumulong sa may-ari ng bahay at hindi lamang sa may-ari kundi sa bawat isa. Ito po ay mabigat at napakagandang halimbawa ng pagdadamayan. Na hindi pare-pareho ang mga taong dumadamay dito sa pagbubuhat. Kung mapapansin ninyo, may mga matatangkad, mayroong mga mabababa, at mayroon din mga panda na gustong tumulong. Buo sa kanilang puso. Mayroong papayat, mayroong matataba, mayroong mahihina, at mayroon ding mga may kaya. Hindi alintana ang kanilang katayuan, ang hangad nila'y bayanihan, makipagdamayan. Ngayon, pagdating po sa pagbuhat noong bahay, hindi po madali ang damayan nila. Puwersado silang lahat, kumikilo sila, pare-parehong lakas ang kanilang ibinibigay. At kapag naangat na nila ang bahay nito, may kinakabit silang mga kawayan sa bawat paligid at doon sila talaga namang bumubuhat. At dahil hindi pare-pareho at pantay ang mga tao, may matangkad, di matangkad, siyempre, hirap. Pero yung mga mabababa, easy-easy lang. Sabay ang takbo niyan, hu! Binibilang lang, hu! Sabay-sabay sila. Eh, pag ang lupa sa probinsya, hindi pantay, hindi simentado, minsan paakyat. Alam nyo na kung ano makikita ninyo. Pagdating sa paakyat, yung mga matatangkad, talaga halos sumunod. At yun naman mga mabababa, talaga nakakalandas silang puwersa. Pero pagbaba ngayon, makikita natin, hirap pa rin yung matatangkad, yung mga banda, mababa, nakalambitin. Hindi sila pwedeng bumitiw dahil matatapakan sila ng mga taong bumubuhat. Dahil lumambitin sila sa kawayan, wala silang ginagawa. Yung mga mapapayat, nanginginig yung tuhod, pero matatama naman, umaagas ang mga pawis. Lahat sila, may naipit, may nasasaktan, may nababalian, pero kailangan tuloy. Hindi sila pumipigil dahil pag oras tumigil sila, madadaganan sila. Yan po ang bayanihan. At lahat yan ay ginagawa pagdating sa pagdadamayan. Na pagdadamayan ay isang kahangahangang gawain. Kahangahangang gawain sapagkat dito natin makikita ang sakripisyo, pagmamahal, pag-ibig at respeto sa isa't isa. Pagdadamayan, pagdating sa mga karamdaman, makikita natin ang mga taong ito. Pagdadamayan, pagdating sa mga pangangailangan, hindi alintanang wala silang maisubo, basta lang mayroon silang maisusubo sa iba. Pagdadamayan sa pangangailangan, lahat ng ito ay maaaring magawa ng sino bang taong may mabuting kalooban. Bilang Kristiyano, ito ay napakalaking hamon para sa atin. Ang Kristiyano ay isa lamang, tumatay lamang sa isang pananampalataya, sa isang Panginoon, sa isang Diyos, sa isang bautismo, sa isang kaligtasan. At kailangan dito ang totoong pagdadamayan.
tayo po ay nasa huling araw ng mga huling araw. Anong ugali ang maaari nating maipakita tungo sa ating kapwa, tungo sa ating mga kapatid ngayong tayo'y nasa huling araw ng mga huling araw? At ang isa pong malinaw na halimbawang dapat nating makita ano ang ating magiging ugali, pakitungo, pagdadamayan, ito'y malinaw may papakita sa atin sa aklat po ng ikalawang Thessalonica. Matalakay natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verses hanggang 10. Ngunit ngayon, muli nating basahin upang makita natin ang pagdadamayan ng mga Kristiyano sa huling panahon. Basahin natin ang verse 1 hanggang 12. Pero ang ating pong text ay sa verse 11 and 12 lamang. Para makita po natin ang kabuang konteksto ng aklat na ito. Ang sabi po rito sa verse 1, si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa iglesyang mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay para sa isa't isa ay nagdaragdagan. Ano pa? Ipinagmamalakin namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagdurusa kayo. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo at kayong mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagpakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga di kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapusa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatian ng kanyang kalakasan kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalatiin ng kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming panutuo sa inyo ay pinaniniwalaan. Dahil dito ay lagi naming idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng Diyos, ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ito ang salita ng Diyos, tayo'y manalangin. Opo Panginoon, nakita namin ang buhay ng mga Kristiyano sa iglesia nito na kung saan ang kanilang panampalataya ay lumalago, ang kanilang mabuting magawa at pag-ibig ay nakikita po Panginoon umaapaw. Salamat po sa mga biyaya ito na nakita namin na marignan po namin tularan sapagkat isa po ang aming panampalataya, isa ang aming kaligtasan, Panginoon Diyos na aming pinagdilingkuran. Gamitin po ninyo ang magsalita ninyo na pukain ang aming madamdamin at gisingin ang aming pong mga natutulog na hospitality sa isa't isa. Na sana nga po, Panginoon, may isagawa namin ang sinasaad ninyo sa inyong kasulatan upang makita ang aming totoong panampalataya at may kapangyarihan. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa ating pong paninimulan, as kung tignan mo natin muli ang konteksto ng kalagayan po ng Kristiyano rito sa 2 Thessalonians na alam natin, ito, ang iglesyang ito ay hindi gaano katagalan, hindi pa gaano, masabi natin, hindi pa gaano kalaguan, kumbaga, kumpara sa atin,
sapagkat ayon sa pagtuturo rito, ay ito'y dumanas lamang ng 3 linggong pagtuturo ni Pablo, at dahil sa matitinding pag-usig, si Pablo kailangang lumisan, utos na rin ng mga kapatid, at siya rin tungo sa Atenas. At dahil sa kalungkutan ni Pablo na matindi ang mga pag-uusig nila, pinabalik niya si Timoteo upang alamin ang kanilang kalagayan. Baka sakaling, sabi niya, baka sila ay nahila na ng mga maling aral na umuusig sa kanila. At nung may balik ni Timoteo ang balitang ito, nagpupuri si Pablo at sabi niya, utang niya ang laging pagpapasalamat sa Diyos dahil sa biyayang tinanggap nila na imbes na sila'y manlamig, sila'y lalong nagpakatibay sa panampalataya at ang kanilang panampalataya ay umaalinaw-naw sa buong Macedonia at Akaya dahil dito. Talaga namang si Pablo ay nagpuri sa kanila. So matapos pagmalaki ni Pablo ang kanilang faith at good works, kanyang ipiniliwanag sa kanila na sa lahat ng kanilang kapigatian, hindi ito nagkataon, hindi ito aksidente, kundi ito ay kalooban ng Diyos upang sila'y tumatag palalo, upang sila'y lalo pang tumibay. Kaya din sinabi sa lahat ng mga umuusig sa kanila, lahat sila ay gagantihan ng Panginoon. Lahat ng mga nagpapahirap sa kanilang puso, nagpapahirap sa kanilang kalagayan, dahil sa mga tao yon, ang sabi ng Panginoon, sila ay gagantihan. Darating ang Panginoon na may paghahatol sa kanila. So lahat ng nagligaw sa kanila, sa mga bulaang turo ay gagantihan ng Diyos. Makikita natin verse 6 hanggang 9, binasa natin. Then verse 10. Kaya nagbigay si Pablo ng encouragement sa lahat. At para din sa atin, na magdamayan sa isa't isa at ipinakita niya kung paano niya ito sinimulan. Kung paano niya ito ginawa sa kanila. So, paano nila ginawa ang pagdadamayan? Itong dapat nating tularan. Ang Thessalonica at dapat nating maging huwaran. Now, dito po sa ating binasa, verses 11 to 12, mayroon po itong at least 3 pagdadamayan na binanggit ni Pablo o itinutukoy ni Pablo. Una, magdamayan sa pananalangin. Ikalawa, magdamayan sa layunin. At ikatlo, magdamayan sa kakayanan. Ito po ang ating mga punto. At ang panghuli ay ang mga leksyon. Una, pinahiwatig ito ni Pablo ang panawagan na magdamayan sa pananalangin. May 3 dahilan kung bakit kailangang magkaroon ng pagdadamayan sa pananalangin. Unang-una, upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Sabi sa 11, dahil dito ay lagi naming idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo. Panawagan ni Pablo at pinakita sa kanyang example kung paano silang nananalangin palagi at ito rin ang kanyang panalangin at kahilingan na bawat isa'y magdamayan sa panalangin upang sila'y maging karapat-dapat sa pagkakatawag ng Panginoon. At ito din ang panawagan ni Apostol Pablo at Apostol Pedro sa kanyang sinulatan doon sa Asia, na nangalan ang mga Kristiyano sa matinding mga pag-uusig. Sila'y pinagpapapatay, subalit panawagan pa rin ni Pedro na sila'y magdamayan tulad din ng panawagan ni Pablo. At ito rin ang panawagan sa atin. Hindi pa natin dinadanas ang mga pag-uusig gaya ng dinanas nila, pero dinadanas din natin ang tribulation. Hindi po yung tribulation na huling darating, kundi ating kagipitan, ang ating mga kakulangan. Tayo po'y dumataas na ito, pero hindi nangangahulugan, hindi tayo pananalangin. Dapat mayroong pananalangin upang natignan natin ang sinabi ni Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 1, verse 10. Ito panawagan niya. Para yung panawagan ni Pablo. 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkakatawag at pagkakapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito,
hindi kayo matitisod kailanman, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito yung nasa puso ni Pablo. Sinasabi ni Pablo, oo, kayo ay dumadanas ng mga pag-uusig, ngunit kayo ay tumitingkad ang inyong panampalataya, kayong pa man. Sige, magdamayan pa rin kayo. Sapat kung gagawin ninyo na kayo ay magkaroon ng katiyakan sa inyong pagkakatawag, maluwang ang daan o pintuan ng langit para sa inyo. Now, si Pedro, mayroon siyang binigay, paano gagawin ito? Yung matiyak ang pagkakatawag. Tayo ba natityak ang ating calling ng Panginoon? Paano natin matityak ito? Si Pedro ay nagbigay ng paliwanag. Paano gagawin ito? Balikan natin muli ang 2 Peter chapter 1. This time sa verse 5 to 8. Ito yung dapat makita sa atin. Ang sabi sa verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong panampalataya. Tustusan. Pag sinabing tustusan, mga kapatid, para bang isang kaldero na nilulutong karne, para kumulo yan, para yan ay kumataas at makain ng lahat, inyong sukluran, inyong lagyan ng gatong, tustusan ninyo ng fuel, para sa ganun maluto ng gusto. Ganun ang inyong panampalataya. Paano tustusan? Anong panggatong dito? Ang sabi rito, tustusan ang inyong panampalataya ng kabutihan, goodness. Then, sa kabutihan naman ay kaalaman. Mahirap pong gumawa tayo ng kabutihan na hindi po mula sa wisdom, hindi sa kabutihan, ay sa karunungan, baka kung saan lang. Then verse 6, ang kaalaman ng pagpipigil. Mayroong kailangan self-control. Ang pagpipigil ng pagtitiis. May self-control ka, pero nagtitiis. Ang sabi, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Alam nyo, karamihan, nagtitiis na tayo, pero mabunganga at ating mga sarili, hindi na tayo nagiging makadiyos. Pero ang sabi ni Peter, panatilihin ninyong pagiging makadiyos sa matindihin ninyong pagpipigil at pagtitiis. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. Paano tayo may papakita ang makadiyos na buhay? Pagmamahal sa kapatid. Pagmamahal sa kapatid. Paano pagmamahal? Ang sabi sa James, kung kayo'y may panampalataya, ngunit walang kalakip na gawa, ay patay. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid na hubad at walang maisuot, inyong bihisan, yun yung pagmamahal. May panampalatayang nakikita. Ang sabi dyan, pag-ibig sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig sa kapatid, ang sabi sa verse 8, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumadami, hindi pa po sapat yung makagawa lang tayo, kundi dumadami. Marami ang nagpipray, marami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ating pagtulong. Ang sabi dyan, at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Anong silbi noon? Nakilala mo ang Panginoong Jesucristo ayon sa tradisyon. Na ikaw laging nananalangin, lumulod mula sa pintuan, simbahan hanggang sa loob. Pero sa bahay, minumura mo yung iyong mga apo. Sinusumpa ninyo yung inyong mga anak na may mga bisyo. Ano pa man, hindi dapat. O di kaya sabihin natin tayo man ng palataya, pero wala tayong pakialam sa ating mga magulang. Wala tayong pakialam sa ating mga kapatid. Walang silbing pakakilala sa Diyos siya. Dapat mayroong pagmamahal. Ang sabi ni Pablo, pag-ipahimuin mo ito upang matiyak ninyo ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo. So yun po ang sabi ni Pablo rito. Na tayo magdamayan sa pananalangin sapagkat ang pananalangin naman ay ang ating hininga. Okay, sa ating kaluluwa. Nang sa ganon, tayo ay maging karapat-dapat sa pagkatawag sa Diyos. At hindi lang yun. Ikalawa, magdamayan tayo sa pananalangin upang tayo maging tagapagtupad sa bawat mabuting hangarin. Ang sabi sa ating text, basahin natin muli. Dahil din dito ay lagi namin idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat
sa pagkakatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Faith without works, powerless. Walang kapangyarihan. Yun ang ikalawa. Tagatupad sa bawat mabuting hangarin. Now, ipinaliwanag ito ni Santiago. Santiago, si James. Paano daw po tayo maging tagatupad sa mga mabubuting hangarin? Mabubuting hangarin, napapakinggan natin mula sa salita ng Diyos. At ipinaliwanag ito ni Santiago, James chapter 1, verse 19 to 20. Ganito ang sabi ni James. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Now, ang tinutukoy dyan ay maging doers of the word. Mayroong pagbabantay ng pakikinig. Mayroong pagpipigil ng pananalita. Gaya ng message ni Pastor Tim nakaraan. Huwag pairalin ang ating damdamin, kundi pairalin natin ang paniniwala sa salita ng Diyos. Marahil ang salita ng Diyos na narinig natin kontra sa ating buhay at umiiral sa atin ang ating damdamin na parang mas totoo at mas kailangan. Kaya tayo nagsasalita, ingat. Huwag kayo magsalita ng laban doon sa turo ng Diyos dahil mayroon tayong damdamin. Mag-ingat sa pagsasalita at pagkagalit. Tumahimik. Maring hindi sa ngayon sa inyong kalooban, pero inuutos ng Diyos at alam natin tama at perfecto ang utos ng Diyos. Yun ang ating gawin. Kung ikaw ay mag-asawa na, kung ikaw dalaga, dalawa ang maliligaw sa iyo. Sino pipiliin mo? Ako mabait. Ako gwapo. Ako Kristiyano. Ha? Sino pipiliin mo yan? Hindi mo pwede dalawa. Isa lang. Ha? Isa lang. Kung Kristiyano naman, kung hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo pairan yung damdamin mo. Mas mahal ko siya, Lord. Sabi ng Panginoon, hindi naman siya godly. Hindi mo siya godly. Hindi mo, wala nga ng Sunday eh. Wala nga ng prayer meeting eh. Hanggang yun, hindi pa makapag-lead ng prayer. Samantalang ito, medyo may kapugihan eh. Pero active sa pag-lead ng prayer. Active sa pag-lead ng pagsamba. Laging nananalangin. Laging, huwag yung damdamin pairan mo, kundi anong sinabi ng Diyos. Yun ang gawin. Tagatupad ng mabuting hangarin. Dahil hindi lamang yun, dapat tayo magdamayan sa panalangin dahil tayo'y maging karapat-dapat at tayo maging tagatupad sa bawat mabuting hangarin. Kundi, ikatlo, magdamayan tayo sa panalangin upang tayo maging tagagawang may kapangyarihan ng pananampalataya. Sa ating text, again, verse 11, dahil din dito ay lagi namin idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Alam niyo po yung sinabing may kapangyarihan? Yung pang isang tao na talagang godly siya, na wala siyang iniinda, ang alam niya gawin ang nararapat, gawin anumang dapat gawin para sa ikatutulong ng kapwa at sa ikaluwalhati ng Diyos. Wala pong limitasyon. May kilala kong taong ganyan. Pag mayroong gagawin, makita mo, nandun agad sa unahan. Hindi mo na kailangang utusan. Uy, tulungan mo kasi ganito. Yung mga kabataan ngayon, di ba? Si Lola
Gusto kunin yung arinola. Kung ako nakatingin lang, yung sinula ko yung tira. Kukunin yung arinola o yung siguro. Sila. Isamantara po yung mas tumayo agad ako. Ito po, lola. Hindi na po makita sa mga bataan na yan. Hindi lang. Nakatingin lang. Walang power ang kanyang pananampalataya. Sabi nga sa James, tulad namang siya ng isang taong tumitingin sa salamin. Matapos siya makita ni tulad na, ay naku, mali pa rin. Ay, may dumi ako rito. Okay. Okay. Paglabas niya, limot na niya na Kristiyano siya, na dapat siyang mamuhay gaya ng kanyang pinamuhay sa salamin. At bawat pagkarap ng tao, dapat tignan niya kanyang ugali, ako ba'y naging karapat-dapat? Ako ba'y naging katitisuran? Ang salita ko ba ay masakit? Dapat pinitigan natin yan. No power. Walang kapangyarihan ang kanyang pananampalataya. Alam niyo itong gawang kapangyarihan ng pananampalataya, dahil nagpapasalamat si Pablo dito sa kanila. Hindi lang sabi sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father. Yung laging umukil-kil sa isipan ni Paul sa mga ugali ng mga Kristiyano roon sa Thessalonica. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal ng sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Damay-damay sila sa mga kapatid anuman ang kanilang needs. Kaya din sinabi ni Pablo dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ang sabi niya, dapat kaming lagi magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nagdaragdagan. Lumalagong lubha daw ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay nagdaragdagan. Yung salita kong nagdaragdagan dyan, umaapaw. Umaapaw po ang ibig sabihin dyan. Hindi nananatili ang mga Kristiyano rito sa kanilang ugali o sa ugali nakatulong na siya, itigil na. Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Walang sawa. Wala. Kitang-kitang kapangyarihan. Kaya ang paghihimok ni Pablo rito, bagamat ganun na kayo, itagtagan pa. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon sa Kristo na ang mga Kristiyano ay kanyang kakaulit at ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ay kanyang hahatulan. Magdamayan na higit pa para lumago pa sa mga gawa sa pananampalataya ng may kapangyarihan. Ito po yung unang sinasabi ko ni Pablo na magdamayan tayo bilang mga kapatid sa panalangin. Yung kalawa, hindi lang sa panalangin dapat magdamayan, kundi magdamayan sa layunin. Now, context dito, nagdurusa sila. Mayroon silang persecutions, mayroon silang tribulations, kagipitan, siyempre. Marami dito ang hindi na makauwi ng bahay, marami dito, tulad ng panahon ni Pedro, inaagawan ng lupain, wala silang trabaho, wala silang... Pero ano ang magiging layunin natin pagdating sa pagdurusa? Si Pablo rito nagbigay siya ng dalawang mungkahi na magdamayan sa layunin. Ang mungkahi ni Pablo rito ay dalawa. Maluwalhati ang pangalan ng Panginoon at tayo din naman ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Basahin natin ang ating text. Verse 12. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya. Maluwalhati ang Diyos sa atin at tayo din naman ay mapa sa Kanya. Yun po yung dalawang reasons dyan.
Bakit magdamayan tayo sa isang layunin? Layunin na maluwalhati ng Diyos sa atin at layunin na tayo mismo ay mapakay Kristo. Yan po ang sinasabi niya. Napakaganda po niya. Na paano po natin magagawa ito na maluwalhati ang Panginoong Diyos sa ating buhay? Well, wala nang iba kundi ang itaas ang pangalan ni Jesus sa lahat ng tao. Huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Na hindi po sapat na magsisigaw tayo, praise the Lord! Hallelujah! Jesus! 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 Diba nung araw, ganun ginagawa natin? Diba? Hallelujah! Jesus! Jesus! Hindi po sapat yun para mataas natin ang pangalan ni Jesus. Paano ba natin natataas ang pangalan ni Jesus? Bagamat kasama yung talagang isigaw natin ang kanyang pangalan, pero hindi naman pala. Paano tinaas ni Pablo ang pangalan ni Jesus? Hindi niya ikinahiya si Jesus. Hindi niya ikinahiya na namatay si Jesus para sa makasalanan. Hindi niya ikinahiya si Jesus ay muling nabuhay upang bigyan ng justification lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Upang lahat ng sumampalataya ay may katiyakan na siya'y mabubuhay din kasama ni Jesus. Tingnan ang sabi sa Romans 1:16. Romans 1:16. Kung ating titignan, ang buod po ng katapangan ni Pablo para itaas si Jesus sa lahat ng mga tao, tingnan sa verse 14. Basahin natin ang verse 14 muna. Ang sabi ni Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marunong at maggayon din sa mga magmang. Kaya't sa galang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Natingnan niyo ang sabi ni Pablo rito. Ang tingin niya sa lahat ng tao na kanyang pangangaralan, utang na loob niya. Alam niyo, kung tayo mayroon pong utang na loob, may pananagutan sa isang tao, hindi tayo iwalay sa kanya, pasalamat natin, itataas natin siya, di ba? Si Pablo ganun. Ang sabi niya, ako'y may pananagutan sa mga Griego, sa mga hindi mananampalataya. At ang pananagutan yun ay ipakilala si Kristo. Kaya sabi sa verse 15, kaya't sa galang akin, nasasabik din akong ipangalan ng Ebanghelyo. Yung po yung salita nasasabik dyan, na ipangalan ng Ebanghelyo. Pati-picture natin sa bullfight. Alam niyo yung bullfight? Sa arena, na mayroong isang bull na sumay na galon, muusok yung ilong, tapos ano din yung torero ba yun? Yung nagalang matador. O yan, matador. Mayroong pula na panyong ganon, tapos may espada na kaganon. Tapos yung turo, talagang umuusok. Pangit ang mukha niya. Talagang, disidido siya talagang lumusog doon sa matador. Yun ang picture ni Paul doon. Na sa kanyang pagpunta sa mga Gentiles, sa mga ibang mga tao, talagang umusok ng ilong niya sapagat may pananagutan siya, ipangalan si Kristo sa kanila. Isa atin di. Yung alikabok natin sa likod eh. Pagkaalam natin may ito sisilinan, takbo na tayo. Kaya tingin na sabi sa verse 16, gusto niya ipakilala si Jesus. Ang mabuting balita, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nakahayag mula sa panampalataya hanggang sa pananampalataya gaya na nasusulat, ngunit ang tao matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng panampalataya. Ito yung taglay ni Pablo para nagugan niya sa mga tao na sila'y makatanggap ng kaligtasan, matanggap nilang kapangyarihan ng Diyos nang sa ganun sila'y makapamuhay ayon sa pananampalataya. The righteous shall live by faith. Ito po yung mungkahin ni Pablo. Magdamayan tayo sa isang layunin. Ano layunin? Itaas ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng tao. Upang sa ganoon, ano naman ang
Magpapal sa atin, tayo ay mapa sa Kanya. Ibig sabihin, ipamuhay natin ang ating pananampalataya. Huwag doon tulad sa iba. Tingnan yung sabi ni Pablo, ni Jesus Christ, na sa Matthew 23, verse 13, context dito, pinagre-rebuke niya yung mga hypocrites. Mga naglilingkod sa Diyos, pero mga hypocrites, pagkukunwari. Ang sabi ni Jesus Christ dito, may kita natin na dapat tayo maging acceptable sa Panginoon. Matthew 23:13, sabi niya, kahapag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasara ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at ang mga pumapasok ay hindi nyo pinahayagang makapasok. Ano pong hindrance dito para sa mga tao na dapat makapasok sa langit? Mismo yung mga pariseyo, mga hypocrites na gilingkod, pero hindi lang sinasagawa ang kanilang tinuturo. Hindi sila nagiging acceptable sa Panginoon. Hindi sila napakay Kristo. Kailangan to balance. Itinataas mo si Kristo, tsakin mo ikaw naman ay nakay Kristo. Pero mga hypocrites, hindi na ginagawa. Kaya ang dapat gawin natin? Maaaring hindi tayo makapaliwanag, hindi tayo marunong ay mag-preach ng gospel. Pero ang turo ng Panginoon sa lahat ng Kristiyano, mula sa kanyang malagad, Matthew 5:16, ang sabi ni Christ dito, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Anong context ng good works dito? Good works ng faith. Yung mga gawa ng pananampalataya. Yun ang dapat makita sa atin. Maraming taong di marunong magbasa ng Biblia, pero marunong sila magbasa ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, let your light shine before me. Magkaroon tayo ng isang layunin. So, bakit mayroong Bible study kila Aling Becky? Hindi para si Rudolph magpakita ng bilas na marunong siya. Hindi para siya ay hangaan. Ang layunin, makilala si Jesus. Nang sa ganun si Jesus, mataas sa buhay ni Aling Becky. Sila ay maligtas. At sila ay mapakay Kristo. Yun ang layunin natin. Bakit tayo may pagsamba? Hindi dahil para ipakitang marami tayo, magaling tayo, mahusay tayo. No. Para ipakilala si Kristo sa ating kalagitnaan. Upang ang lahat ng mga nakikinig ay mapakay Kristo. Isang na yun. Magdamayan tayo. Paano kung wala kayo nito ay sa akin? May bisita. Ito ba church? Ba't walang tao? Hindi natin. May sasagawa yung isang na yun kasi dalhin sa paanan ng Kristo. At ikatlo, hindi naman yung magdamayan tayo sa patalangin, magdamayan tayo sa layunin, kundi ikatlo, magdamayan tayo sa kakayanan. Sa kakayanan. Again, sa ating text, sa verse 12, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo gagawa sa ating sariling galing. Hindi tayo gagawa dahil may pinag-aralan tayong mataas. Marami pong hindi makapaglingkod dahil hindi pa sapat yung kanilang education. Hindi kailangan nyo. Maganda po yung education. Pero pagdating po sa pangangaral, buhay, kailangan natin. Ang sabi, biyaya at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Now, mayroon pong paraan kung paano natin magagawa ito. Maraming sasabihin, kadalasang katwiran ng mga miyembro. Di ako marunong magsalita. Ang natatakot ako, baka magkamali ako. Paano kang magkakamali kung hindi bubuka bibig mo? Paano malamang mali o tama yung sinabi mo, hindi mabuka bibig mo? Huwag mo sabihin hindi ka marunong hanggang hindi mo nasubukan.
gawin mo muna para malaman mo kung tama o hindi. Kung mali, ano naman tayo? Mahina ako ba? Totoo yan, yung kailangan ng Diyos, yung kailangan natin. Hindi yung ating kalakasan, hindi yung karunungan. Hindi kailangan ng Diyos ang galing natin. Kaya, sino bang sufficient sa pangangaral o pag-isyan ng gospel? Wala po. Ngunit may biyaya ng Diyos. God's grace is sufficient for us. Huwag tayong manangan sa ating sarili. Huwag tayong manangan sa ating kakayanan. Kundi mananang tayo sa biyaya ng Diyos. Yun ang ating kailangan. Gawin natin ang ating paglilingkod sa biyaya ng Diyos. Ano pa yung biyaya ng Diyos na ating natanggap? Ito ba parang tinapay na tinanggap natin? Well, actually, kailan natin natanggap yung biyaya? Biyaya means unfavored. Unmerited favor. Diba? Hindi katanggap-tanggap, hindi tayo karapat-dapat pero pinagkalooban. Kasi kung may isang talata tayong may ibigay dyan. First John chapter 4 verse 19. First John chapter 4 verse 19. Pagdating po sa pag-ibig natin sa Diyos, alam natin we hate God. We hate the true and living God. Sinabi niya sa Romans chapter 8 na ang flesh never talaga na makapagbigay luwalhati sa Diyos because mayroon tayong enmity between God. Kasalanan talaga tayo. No matter how religious you are, ino-offend mo ang God because hindi ka sumasampalataya sa Kanya ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, kundi sumasamba ka ayon sa iyong tradisyon, ayon sa iyong alam. Kaya iba ang turing mo sa Diyos. Iba ang paniwala mo sa Diyos. And yan po ay isang enmity between God and man. Pero, dumating po panahon natin na tayo'y nakaibig sa Diyos. Yun po yung grace. Na tayo'y makaibig sa Diyos. Kailan yun? Ang sabi dito sa akin, bumasahin 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tayo ngayon ay umiibig sa Diyos, hindi dahil marunong tayo umibig sa Diyos, but because God ang siyang unang umibig sa atin. Wow. Paano umibigan niyo sa atin? Ben? I love you very much. Ganun ba? Ben? Hindi pala injected ito. Nakikita. Ang ganda mo kasi, kaya iniibig kita. Ang bait-bait mo. Matulungin ka sa akin. Lagi mo akong iniisyo ng insulin. Minsan, kahit masakit, sinasaksak mo bigla. Pero, alam mo pagmamahal yun? Ganun ba ang pag-ibig ng Diyos? Hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos, may kita natin sa Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ganito po ang sabi, kung paano ay pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin, not by emotions, so not by anumang dahilan. Sabi dyan, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tingnan nyo, ang pag-ibig ng Diyos ay pinadama sa atin, ipinakita sa atin habang tayo makasalanan. Paano may pinakita ito? Ang Diyos na si Kristo, nakaupo sa trono, nagkatawang tao, namuhay bilang tao, yan isang malaki ng pagpapakababa sa Kanya. Naglingkod sa mga tao, naglingkod sa mga lipin, at namatay para sa mga makasalanang tulad mo, tulad ko. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi damdamin, kundi katotohanan. That's why we love God. Ikaw na tinubos ng Diyos, naiibig mo na siya because He first loved us. Siya ang unang umibig sa atin. Ngayon, itong sinasabi ngayon sa 1 John 4:10. Basahin natin ang 1 John 4:10. Narito ang pag-ibig
Hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating kasalanan. Ngayon, kung paano tayo inibig ng Diyos, yun din ang nais niyang makita sa atin. Na yung pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos, yun din ang ating gawin sa mga tao. Kung ang Diyos ay hindi nagtatangi sa lahat ng taong sumampalataya sa Kanya, whether he's a Jew or Muslim or ano man siya, Bisaya, Kapampangan, ano man siya, walang pagtatangi ang Diyos. Inibig niya, kinamatayan ni Kristo. Ganon din tayo, wala tayong pagtatangi sa sino mang tao na ating pakitaan ng mabuting pag-ibig. Kung paano tayo tumanggap ng libreng pag-ibig ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, tayo rin ay magbigay, umibig sa kapwa na walang pagtatanggi. Gawin ayon sa biyaya ng Diyos, at meron sinabi sa ating text, gawin ayon sa biyaya ng Panginoong Hesus. Ano yung biyaya ng Panginoong Hesus na binigay sa atin? Yung kanyang righteousness, ang kanyang perfect obedience, ang kanyang active and passive obedience sa God at sa law. Sinunod niya lahat ng utos ng Panginoon, sinunod niya lahat ng kaparusahan ng batas na wala siyang angal. Naging masunurin ang Panginoon hanggang wakas. Yun ang kanyang biyayang ibinigay sa atin. Yun ang biyayang ibinigay sa atin. Yung kanyang pagkamakasunurin hanggang wakas. Naging masunurin siya sa kalooban ng Ama. Naging masunurin siya sa hinihingi ng utos o ng batas. Nang sabi sa banal na kasulatan, the wages of sin is death. Si Kristo ang namatay para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga minsan, kung paano natin maibig ang Diyos, ito ay sa pamagitan ng ating obedience sa Kanyang salita. Ang sabi Jesus Christ, John 14 verse 15, sino mang mayroon ng aking salita at tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. Ang sino mang umiibig at sumusunod sa aking salita, sila yung iniibig na. Kaya, napakaganda ko yung iniwan sa atin ni Pastor TV. Ang ating obedience sa God ay hindi nababatay sa ating emotions. O hindi nababatay sa ating pabor, conveniente natin. Mas gusto ko gawin ito. Gawin. Pag sinabi ng Panginoon kung gawin mo, gawin mo. Yun ang pag-ibig natin. So nakita natin, ang pagdadamayan dito, bagamat hindi na bayanihan maguguhat, mahirap talaga damayan dito. Hindi lahat pabor. Hindi lahat conveniente. Baga sa naguguhat ng mga bahay niya, may matangkad, may tanda, may mataba, may mahirap. Hindi lahat masarap. Meron kailangan. Magdamayan tayo sa padalangin, magdamayan tayo sa layunin, magdamayan tayo sa kapatid. Maring wala tayong gana na ipagdamay. Pero ito ang tama eh. Ito ang tama. Tulad sa panalangin, prayer meeting. Marami sa mga miyembro rito, walang pakikiramay sa prayer meeting. Kasi mas malaga yung kanilang gagawin. Pag umatin sa ibang church, andun ang prayer meeting. Alam niyo ba na mayroon tayong sinumpaan sa Diyos sa ating covenant sa church? Na ating damayan ang lahat ng gawain ng ating mother church? Hindi ko sinasabing masama ang umatin na ibang prayer meeting. Pero hanggat magagawa mo, umuwi pa talaga. Si David, sabi niya, kinasasabitan ko ang mapunta sa templo ng Diyos, nainit ako sa mga ibon, nalayang-layang. Alam natin yung temple doon ay physical. Pero ang temple ngayon ay spiritual. Pero saan ang ating temple? Saan tayo kabilang? Dito. Sana mamiss din natin ang temple ng God dito sa lugar ng Diyos. Sa pagsamba. Hindi naman masama ang sumamba sa iba kung kinakailangan, nalipat ka doon sa lugar o mapalapit ka, mas
madali, puntahan mo sa mga, pero ang ating pong love and loyalty must be to our home church. Doon tayo dinagdag lang yun. Magdamayan tayo ron. Ano man ang pasalin ng iglesia yun, magdamayan tayo. Kailangan natin ng isang layunin. What is our chief end? To glorify God and to enjoy Him forever. Higit sa lahat, sana sa ating pagdidikod mapasa kay Kristo rin tayo. Kailangan natin ang isang kakayanan. Wala sa ating magmamayabang, mas marami akong nagawa sa iyo, mas malaki ang ibig sa ito, mas malaki na ambag ko sa iyo, no? Malaki man o maliit ang ambag mo, dahil dyan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Diyos ng tayo, dapat mananganan. Yun ang dapat natin itas. Kung ikaw ay sa antas ng iyong buhay, pagpapala, pinagpala ka ng Diyos, tandaan kanina, na lahat ng pagpapala mula sa Diyos, binigyan ka ng maganda, kumataas na antas ng hanap buhay, masalamat ka dahil malaki ang contribution sa Diyos, pero hindi ka sa iyong lakas, kundi sa biyaya ng Panginoon. So, may tanim natin ito sa atin. I-picture nyo palagi yung bayanihan. Hindi lahat pantay-pantay ang buhat. Hindi lahat pantay-pantay ang lakas. Pero lahat sila iisang layunin. Mailipan ang bahay. Sana ganoon din tayo. Magdamayan tayo bilang magkakapatid. Kahit naman. Panginoon,